Meron pa po tayo sa Pagudpud, Ilocos Norte. Nandun si kapatid na Rick Erese at si kapatid na Lito Quezon. Go ahead, Ilocos, please. Sa kapatid ni Elit, kapatid na Daniel. At narito po ang magtatanong. Ito po ang aking tanong. Ano po ang dapat gawin para makatanggap ng kapatawaran sa lahat ng mga kasalanan to the past, present, and future? Salamat po. Maliwanag po sagot ng Biblia dyan, kapatid, doon sa 26:18 ng Gawa. Upang idilat mo ang kanilang mga mata, upang sila'y mangagbalik sa ilaw mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos, upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga mana sa kasamahan ng mga pinapaging banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. Upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga mana sa kasamahan ng mga pinapaging banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. Ang first step po ay sumampalataya tayo kay Kristo. Ang pagsampalataya natin kay Kristo, siya po ang magiging umpisang merit o magiging umpisang pakinabang. Ang pangunahing pakinabang ng pagsampalataya sa ating Panginoong Hesukristo ay ang magkamit tayo ng kapatawaran ng ating kasalanan. Kasi kapatid, ang first na dahilan kaya sinugo si Kristo para mapatawad ang kasalanan ng tao. 1:21 ni Mateo. Pakibasa, kapatid na Daniel. At siya'y manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya'y Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ang kahulugan ng pangalang Jesus o Yahshua sa Greek at saka sa Hebrew ay tagapagligtas ng kasalanan. Ililigtas niya sa kasalanan ang tao. Ang kaligtasan mag-uumpisa sa Hudyo, pakatapos ay sa Grego o sa mga ibang bansa. Basahin natin ang 1:16 ng Roma. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Grego. Unay sa Hudyo, yung bayang Israel, at gayon din sa Grego o yung mga Gentiles labas ng Israel. Magitan ng pananampalataya, maliligtas ang mga tao sa kanilang kasalanan. Pagkatapos po nun, kapatid, na maligtas ka sa kasalanan, magiging alipin ka naman ng Diyos. Dun sa Roma 6:22. Datapwat ngayong mga laya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Diyos. Kayo ay mayroong inyong bunga sa ikababanal, at ang wakas ay ang buhay na walang hanggan. Pagkatapos pong maligtas tayo sa kasalanan, sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Kristo, magiging alipin naman tayo ng Diyos. Ang ibig sabihin, magiging tagasunod tayo ng Diyos. Susunod po tayo sa kanyang mga kalooban, mga sinasabi niya, yung kanyang mga payo, at magkakaroon tayo ng pagkakataon na magmana ng buhay na walang hanggan. Sabi ni Pablo, ngayong kayo'y laya na sa kasalanan at naging mga alipin kayo ng Diyos, meron na kayong bunga sa ikababanal. Magpapakabanal na tayo, hindi na tayo maglalasing, hindi tayo magsusugal, hindi tayo manloloko, hindi tayo magnanakaw, hindi na tayo mambababae, hindi na tayo manlalalaki, hindi na tayo mang-aagrabyado. Magpapakabanal tayo. At ang wakas naman noon, ang wika ni Pablo ay buhay na walang hanggan. Yun po ang paraan para lahat ng kasalanan natin, nakaraan, yung ngayong kasalukuyan, o yung magagawa pa natin, pagka sumusunod tayo, pinapatawad ng Diyos yun. Kasi pag sumunod tayo sa Diyos, hindi naman tayo makakagawa na ng mortal na kasalanan eh. Pag sumusunod ka, maiiwas ka sa mabibigat na kasalanan. Kung makagawa ka man ng kasalanan, yung mga kasalanang mga hindi naman ikamamatay o hindi mortal. Kasi sumusunod ka na nga sa Diyos eh. Yun po ang ibig sabihin, kapatid na George. Sana naunawaan nyo. Opo, Brother El. Salamat po.
Salamat din po kapatid. Samahan nawa kayo ng Panginoon. Nanyaan ko kayo, makinig kayo sa pag-aaral ng doktrina ni Kristo. Kahit halimbawa ayaw niyong sumama sa amin, at least marinig nyo para hindi kayo maloko ng mga manluloko sa ating panahon.